Nagkakat. So, yung mga scandins natin humaba na pala, no? So, eto naman yung mga crotons natin na hinulipan natin. Gagawin natin is titring natin yung mga yan, mga dry na leaves. Ito nyo, no? Baka ganda grabe. Sobrang lagunan. Even yung mga Hello everyone! This is Hermes Unal, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Dahil po malapit na yung Halamanan Festival, naisipan namin na puntahan at kamustahin yung ating vertical garden dito sa munisipyo ng Giginto, no? And tingnan natin kasi okay naman sila, buhay naman, kaya lang meron lang ilan na mga hindi nag-survive na halaman. So ang gagawin natin ngayon is ayusin natin para maganda siya pagdating ng Halamanan Festival, talagang kaaya-aya sa mata niya. Kaya samahan nyo kami sa araw na ito. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po ay kasama ko si Unang. Hello po! At nandun pa sila. So, makakasama natin ngayon si Unang sa pag-aayos nitong ating vertical garden. Kumusta ka na, Unang? Batiin mo muna sila. Happy New Year po! Tsaka ano pa? Happy Fiesta dito! Sa kayo, sa Halamanan. Masaya dito sa Halamanan. Masaya dito sa Halamanan Festival. Sa 23, punta po kayo. At buhay pa po. Buhay po ako. Hindi mo kayo makamatay. Hindi nyo makita Nagre-relax lang. O sige, simulan na natin. Tingnan muna natin yung ating vertical garden. Kung ano yung naging itsura nila. No? At kung ano yung dapat nating ayusin. Kaya samahan nyo kami. So ayan, inabutan ko na sila. Nandito dito. At kumusta kayo dito? Dito, nagkakat. So yung mga scandins natin humaba na pala, no? So, tinitrim nila yan kasi merong ilan dito po na talagang hindi nag-survive, ano? For example, itong ating yan. Halaman na yan. I think this one. Ano bang pangalan nitong halaman na to, te? May violet na bulaklak. Kupeya. Kupeya, yung kupeya natin. Yan, yung hindi nag-survive, ano? Paano gagawin natin to? Kupeya pa rin tatanim? Oo, ayun meron. So, ihuhuli pa namin yung mga namatay na halaman dito. Tapos mga bakante, no? Tapos yung mga katulad nito, mahaba na yung mga scandins, string natin. Tapos ayan, lalagyan natin yung mga naputol dun sa mga nabakante, no? And ayan sila Unang, ayan si Sir. And ano yung nagigat? Ba't ano namatay dyan? Yung wandering. Wandering Jew. So anong nangyari dito sa Wandering Jew? Tumanda na kasi ito dapat tinitrim, no? Kapag halimbawang humaba na po, pansinin nyo yung ating mga Wandering Jew, naluluoy sila at pumapangit, ano? Kapag talagang sobrang tanda na. Ang style dito is binabata sila. So paano nga ba binabata, ano? Kapag halimbawa pong humaba na siya, trim nyo na siya, no? Paunti-unti para makapag-encourage ng bagong paglaki o pagtubo ng mga halaman. Pero sa case po nito, talagang totally binata na natin kasi hindi na natin siya pwedeng itrim dahil sobrang haba na po nung ilan, ano? At ang gagawin natin is po-propagate na lang. So ito yung ating mga propagations, no? And ayan, no? Kita nyo na tinanim natin yung bago nila, no? And tingnan pa natin yung iba nating phase, ano? Kasi tatlong phase po to, phase 1, phase 2, phase 3 doon sa mga nakasubaybay. And pakita natin kung ano mga nangyari sa iba pang phase. So yung ating diagonal, ang dami ring kulang, ano? No? So ang dami ring namatay, pero ang tibay nitong ating mga spider, no? Tibay ng mga spider natin. And ito yung talagang gumanda, oh, look, tingnan nyo. Yung mga anak-anak na sila. Pati itong philodendrons, lemon lime, ganda na rin, no? Ito minsan hindi mo ina-expect na talagang pang-araw, ano? Pero maganda dito. Gumanda siya. Scandens, gumanda rin. Ang si Kuya Deo. Naghahakot ng halaman. Hi! And ayan, no? May mga humaba na rin tayong mga halaman tulad ng mga portulaka natin dyan. So
eto, talagang sasalit-salitin na lang namin yung paglalagay ng mga bagong halaman na dinala namin. Pero alam nyo kung ano, na-surprise ako. Itong ating phase 2, no? Sobrang ganda ng mga photos, aglonema, ang ganda ng kulay, and ganda ng mga philodendrons, sobrang lumaki na. And ayan, mga bromeliads, gumanda na sila. At ito yung talagang kumapal, ano, yung nakita natin na talagang mas gumanda yung itsura niya at lumago, ano, look, tingnan nyo. So sila yung talagang naging successful tayo dito, no, sa pagkapal. So nakikita mo yung mga ugat nila, kumakapit-kapit na talaga. So eto, maalagaan lang ng dilig talaga. Sobrang gaganda talaga itong vertical garden. Ang problema dito is minsan kasi siguro hindi nadidiligan ng maayos ng sagad, ano, lalo na ngayon hindi nag-uulan. Ganda ng mga bulaklak na aglonema, namulaklak na yung aglonema dito. So ayan yung ating mga madaming mga nangyari. Mga crotons natin halatang kinulang sa tubig, ano, kasi tingnan nyo, oh, look. Gagawin natin is titring natin yung mga yan, mga dry na leaves para hindi siya masagwan tingnan, ano. Dami kasing mga dry na leaves. Ang reason yan po is yung talagang pag kinukulang sila sa tubig, kasi ang crotons gusto niyan maaraw, pero kailangan susuplayan mo yan ng tubig, babalansihin mo yung pangangailangan nila. Kasi pag hindi, yan po yung mangyayari, magkakaroon ng brown na edges, ano. Actually madali lang naman yan, trim lang naman natin, tapos okay na yan. Ayan na po, oh, nag-analyze na kami. Ayan, and ito si Unang at saka si, ano pangalan? Ano pangalan mo, hoy? Ha? RF. O, si RF kasama namin. Ayan. RF. Ano? Oh. Shout out. Sabi mo shout out. Sabi mo shout out. Yan. O, ayan si RF. Ayan si Unang, si Kare. Nag-asikaso. Dito na kami sa ito pinakamadugo siguro to, no? Dahil ito kasi may courting pa ganun, eh, no? And hindi natin masabi kung paano gagawin nating discarding ngayon, pero ang gagawin namin, hukuli pa namin. And ayan si Juday, siya yung naghukulit ng mga scandens. So kukortehan pa rin natin siya, no, na pag ganun te, dito te, ito scandens, para mahulipan siya, okay?
Ayan yung mga crotons natin na hinulipan natin. Pero actually konting-konti lang yung touches natin dito sa ating crotons. Parang mild lang naman yung kanilang mga kulang ano. Yung iba kasi nilagas yung dahon katulad nito. Look. Ito daw si Sir Totem, ginaraw tubig kay Agay. Tubig daw po. So ayun yung ating minangga. And this one naman is sobra. Ano mo na yan, ilipat mo na lang. Si unang ayun yung maliit yan sa maliit. Kasi kung nandito lang, ay maliit. Minangga naman yan. And this one, ano pa ba kulang dito? Yung sa dulo, no? Itong photo siguro pwede nating i-cut tapos lagyan yan nandoon. So tingnan natin kung ano pa pwede natin gawin. Pero so far yung ating mga croton dito is yan, talagang maganda na siya. Meron tayong varieties nito, iskiri nito, may dala kayo, no? So para dito naman yun, ano, yung varieties natin ngayon. Okay, Diretso. so ito kukuhanin namin yun ng photos, yung mga nakalungay-ngay, lagyan natin doon sa ating diagonal, no? Kasi yan, pwede yung ilagay doon para, kasi ito ang haba na, ito sobrang haba. And pangsasalit natin yan dyan. Ito kaya yung ito, yung haba, pwede rin yan kahit ibudbud lang yan dan tutubo yung ating inch plant or tinatawag nating yan ang tag dito, pangalan nito inch plant, turtle vine. Ayun, turtle vine, no? Na humaba na, sobrang haba, dumadami na yung tao. And ayan, ito rin yung ano namin dito, struggle namin noong nakaraan. Ang daming nagdadaan na tao, ang daming nagdadaan sa sasakyan, delikado yung buhay namin. Delikado yung buhay namin. And, pero ayan, dahil pa-out yung mga students. And today yun yung struggle natin, ano, yung pag daan ng mga tao tsaka pagkaroon ng mga sasakyan. Ayan pa, yan yung dadaan dito. So tumasayin natin si Una kung ano yung nagawa. Yung phase 1, ayan, medyo Ganda na. Ganda na siya. And ayan, nakakalahati na kami ng mga nahulipan. Nidiligan na namin yung vertical garden. Ang daming tao. So ayan, daanan. Nagkabit sila dito ng sprinkler pero hindi naman siya gumagana siya, kaso medyo hindi kayang abutin yung mga part ng garden, kaya siguro natutuyo. Pero anyways, sinatsaga na lang namin na i-hose kasi tingnan nyo, no? Ang bilis mabuhay ng halaman kapag halimbawang nadiligan siya, no? So super duper bilis gumanda ng plants, no? Kapag halimbawang nadiligan na siya. Tingnan nyo, at the same time kasi po yung kanyang mga dahon nahuhugasan, ano? So yung mga alikabok na kumakapit natatanggal, kaya nagiging bright yung kulay ng plants. And diba, ang laki ng ginanda nung after nating i-trim at tanggalan ng mga tuyong dahon tapos diligan. Ang laki talaga ng development dun sa mga plants. So eto na nga tayo, and ayan, nakita nyo na ang haba talaga yung ating vertical gardens na yan. Pero to top it all, ayos naman siya. Yung pinaka halaman niya, ang dami pa rin namang mga buhay. At buhay na buhay talaga. Lalo na yung mga nasa pangalawa nating rows or vertical garden. Ayun, kita nyo na yun. Ang dami nga lang nagdadaan ditong mga tao, kaya minsan nasasanggi,
Minsan may nagtitrip, nagbubunot. But so far, nakita naman natin na lumago na. Yung iba nga nakukuhanan pa natin ng mga halaman na ipopropagate. So sila yung nagiging source natin ng mga tinutusok natin for propagations. Anyways, yan, hanggang January na lang yung amin ditong pangako na talagang aalagaan ito. Kasi after nito, papasa na namin sa munisipyo yung pag-aalaga. So sila na yung may responsibility para dito sa mga nakatanim dito, and sana maalagaan nila mabuti para tuloy-tuloy na yung pagganda nitong vertical gardens dito na. So siguro papasyal-pasyal lang po pag meron tayong time. So maya pakita ko sa inyo na malapitan kasi ngayon may nagdidilig pa, may titring pa, tapos merong mga nagukulit. Mamaya papakita ko na yung kabuuan. So eto na po, ayan, at malapit na kami matapos. Eto na yung ating phase 1 and naayos na natin, and tingnan pa natin yung iba, at ayan, nagawa na natin ang paraan tong mga nakatanim dito. Kanina ang daming bakante, pero ngayon ayan, tingnan nyo, okay na okay sila hanggang doon sa dulo, yung ating phase 1. Sunod na natin tong ating phase 2. Ito talaga napakaganda kasi ang dami na niya talagang mga plants na talagang makikita mo naging lush na talaga, So this one yung phase 2 natin. Look, yan, and ayun siya. Kita nyo, napakaganda, grabe, sobrang laguna, even yung mga photos natin. So yan po yung ating mga na-trim na halaman. Yung iba kumapit na talaga sa tripod. Look, kita nyo, kapit na siya talaga sa tripod, and talaga namang yung iba dito kumapit na dun sa pinaglalagay natin na mga coco feed, coco fiber, tsaka mga pole na iba-ibang korte. Kumapit na rin sila dyan. Nag-develop na po siya ng mga roots. Saka po ayan po, pag titingnan nyo, ganyan siya look. At ayan, habang umiihip yung hangin, nakita natin na parang sumasayaw-sayaw yung ating mga halaman. Napakaganda. So ito yung ating phase 2 naman ng ating project, and ayan yung kanyang itsura ngayon. Ang laguna, kung before nakita nyo ang dami pang puwang para sa mga halaman, pero ngayon ang dami na nilang mga halaman punong-puno. And this one naman po yung ating phase 3, yung ating vertical na design, yung mga patayo. So ayan po siya. Ang dami naming na-trim na dito, but for now makikita nyo na talagang malago pa rin sila kahit na ang dami na nating na-trim. So this one is yung ating vertical garden phase 3, and look natin, ayan na, kita nyo na hanggang dito, hanggang dyan. Meron lang kaming ibang pinalitan katulad nito, medyo yan yung mga propagations, so okay na rin sila, and meron tayong nilagay na mga bago. So hintayin na lang natin itong kumapal, pero pag halaman ng festival na po, talaga namang yung iba dito mag-stable na, kasi ito 1 week lang okay na. So from this day na ilang araw na lang yung halamanan, gaganda na yung iba dyan lalo, and yung ibang na-trim lalong lalago yan, So ayan na po yung kabuuan ng ating vertical garden, and yan po yung mga halaman na nakalagay sa wall dito, living wall na tinatawag. Sa gilid po yan itong GMAC, papunta po dun sa vocational school. So yan na po yung kabuuan yan, and ayan na po, pinakita ko lang sa inyo yung updates, at syempre dahil malapit na may halamanan, ating inayos ito. So ayan na po mga ka-MVP, yung ating finish na pagtingin at pag-ayos dito sa ating mga vertical garden.
So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung mga halaman natin na inayos dito sa may munisipyo ng Giginto. Malapit na po yung Halamanan Festival and ang daming activities na nakahanda para sa mga susunod na araw, ano. Kaya naman dapat yung abangan dito sa ating YouTube channel dahil atin po yan tutunghayan dito at i-featured, ano, yung ating Halamanan Festival kung saan tampok po yan dito sa bayan ng Giginto. And ilalagay ko po dito yung mga schedule ng Halamanan Festival para in any case na gusto nyong manood, pwede po kayong dumayo dito sa bayan ng Giginto at makisama, makisaya at makiisa dito sa aming Halamanan Festival 2024, ano. Thank you so much sa inyong panonood at habang naka-flash po dyan yung ating mga schedule, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo kalilimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.